This is hipon in alabar sauce. Ang bango. So, ito na nga mga hobby bees. Ang dami namin mga bisita ngayon. GMP nandun yung iba sa labas. Ayan, kasi nagre-rehearse kami. Okay, kasi may show coming up. Ang dami niluto ni Javi Rai. Meron siyang baked pampano. Meron din siyang pinakbet. Yes, and nagluluto pa sila. Yan. Ako naman, para may ambag ako, magluluto din ako. Galing kami ng palengke. Dami naming hipon. Yan, pinabalatan ko na. Pero pinaiwan natin ang ulo kasi ang ulo ang masarap. Di ba? Pag hipon. Tapos, ang gagawin ko ay yung alabar sauce. Chabacano to. Alam ko kasi, itong alabar sauce, galing itong Zamboanga. No, sa Zamboanga talaga to. Pero meron kasi akong nahanap na store dito sa Manila, sa QC, sa Quezon City to, na mabibilhan ng alabar sauce. So, ito yung gagamitin ko. So, ang ingredients natin ay kailangan ko ng hipon, kailangan ko ng kalamansi at pinigana. Thank you, Ate Rose. Kailangan din natin pinong-pino na ginger, luya, and pinong-pinong onion. Ha? Ano pa nga yun? Tapos, kailangan ko ng konting butter. Ito naman, pinagayat ko kay Ate Rose. Hindi naman kailangan, pero kasi yung ating luto is magiging very yellow, pero lalagyan na natin ng garnish na green para may kulay. Ano pa ba kailangan ko dito? Paprika! Konting paprika. Ito pala paprika. Ayan. So, napakadali lang lutuin. Ayan. So, napakadali lang lutuin. Mantika lang muna. Ayun ko sa inyo, mas gusto ko talaga magluto na gamit kahoy. Mas masarap. I don't know why. May magic ba dun? Ha! Gawin na natin yung butter. Tapos napaka-importante, madaming onion. Ginger. At syempre habang nagluluto ako, may cameo tayo. Sabi na nagluluto din. Dami nangyayari sa kusina namin yan kasi daming bisita, di ba? After the ginger, lalagay ko na yung ating garlic. Asin. Mas gusto ko kasi freshly ground pepper compared sa ground pepper na. Mas malasa kasi pag fresh yung pepper. Excuse me. Ano yung cooking there? It's baked popcorn. Baked popcorn ko, I love. Napakadali lang ito gagawin. Pag-halo-haluin mo lang lahat. Ito na, ilalagay ko na yung shrimp. Ito, very particular tayo because ang shrimp hindi dapat ma-overcook. So, pag nag-pinkish na yung shrimp, ihalo na natin agad yung alabar sauce. Yan. Ang dami namang hipon ito. Ang dami palang ginawa ni Ate Rose na hipon. Sige lang. Let's do. Halo-haluin lang natin. Para mag-coat yung butter, yung garlic at yung ginger sa ating hipon. Nakita nyo ba? Nagpipink konti. Nag-orange siya konti, diba? So, ilalagay ko na kasi dapat mababad talaga sa alabar sauce yung ating hipon. Dalawang bote ko. Feeling ko kulang. My gosh. Ang alabar sauce, yung lasa niya ay parang gata na merong molasses, may konting tamis, parang ganun. Unique siya. Ito ko dito. Yo! Kalamansi. Kailangan natin ng konting asin. Kalamansi. Konting paprika. Yung pampaalat naman natin ay patis. Magkahalo-haluin ko lang yan. Then hayaan natin maluto na yung hipon. This is okay na ang ganda tingnan, di ba? Sana hindi ko matapon. Oh my God. Dito na. This is hipon in alabar sauce. Ang bango. Yan. Tapos ito yung sinasabi ko, sobrang yellow niya. So kailangan natin ng garnish para may kulay yung ating niluto. So lagyan ko lang siya ng ganyan, di ba? Para may green siya. Baby, tikman mo muna.
Sarap? Yes. Kiss na! Ay, ba't ito din eh? Mahal nyo. Ang arte! Kiss na! Ikaw na lang mag-kiss. Una. Pero mas masarap yung kiss.